Enhanced Program Against Hunger and Poverty ipatutupad sa bayan ng Libak. 8 establishmento sa bayan ng Isulan binisita ng SSS. At mga dating pinuno ng Purok kinilala sa Gala Night sa ika-5 araw ng pagdiriwang ng ika-23 Foundation Anniversary at kauna-unahang Sinugba Festival ng Purok sa lungsod ng Tacurong. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Hulyo 25, taong 2024. Enhanced Program Against Hunger and Poverty ipatutupad sa bayan ng Libak. Narito ang ulat. Pagpapatupad sa Enhanced Program Against Hunger and Poverty, aarangkada na sa bayan ng Libak, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ayon kay Don Ray Villa, Board of Director ng Pipataba Irrigators Administration, aniya bumaba na raw ang pondo galing sa national government sa pamamagitan ng National Irrigation Administration o NIA. Dagdag pa niya, ito raw ang tulong sa mga lubhang naapektuhan ng kahirapan sa bayan. Sa pamamagitan ng programang ito, ay magbibigay ng libreng supply ng bigas ang mga pamilyang lubhang nangangailangan. Samantala, nagkaroon ng masusing ebalwasyon ng mga committee hingil sa programa na kanilang ipapatupad nang sa gayon magkakaroon ng pantay at patas na pagbigay ng tulong sa lahat ng kasapi ng Pipataba Irrigators Administration. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tardi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. 8 establishmento sa bayan ng Isulan binisita ng SSS. Narito ang ulat. Binisita ng Social Security System o SSS ang 8 na mga commercial establishmento sa bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat bilang bahagi ng ginagawang Run After Contributions Evaders o RACE. Inihayag ni SSS Regional Communications Officer Noel Nason na higit kumulang 37 milyong piso na halaga ng hindi napabayarang kontribusyon at penalties. Nagbigay din ng pahayag si Concurrent OIC South Mindanao 2nd Division Monique S. Alcantara na ang aktibidad na ito ay mayroong layunin na paalalahanan ang mga employers sa kanilang obligasyon upang magrehistro ng kanilang mga establishmento at nagbayad ng monthly due para sa kabilang empleyado. Binigyan din sila ng 15 araw na ayusin ang mga employers ang kanilang delinquency at pinapili din sila ng installment payment scheme. Kabilang ng simultaneous ng Mindanao South 2, ang lungsod ng General Santos, lungsod ng Coronadal, lungsod ng Tacurong, lungsod ng Cotabato at lungsod ng Kidapawan. Ang RACE ay regular na ginagawa hindi lamang sa nasabing bayan, kundi ito'y isang nationwide activity ng ahensya na may layuning palakasin ang pagsunod ng mga negosyo sa mga protocol ng SSS at upang tulungan din ang mga empleyado. Kasama sa nagsagawa ng RACE, sina Peter Jackson, Acting Head, Account Management Section, Ronald S. Camillon, Branch Manager ng SSS Tacurong, Monique S. Alcantara, Concurrent, OIC South Mindanao 11 Division, at mga staff ng SSS Tacurong Branch. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tardi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita,
Mga dating pinuno ng Purok, kinilala sa Gala Night sa ika-5 araw ng pagdiriwang ng ika-23 Foundation Anniversary at kauna-unahang Sinugba Festival ng Purok sa lungsod ng Tacurong. Narito ang ulat. Sa ika-5 araw ng ika-23 Foundation Anniversary at kauna-unahang Sinugba Festival ng Purok Pag-asa sa Barangay San Pablo, lungsod ng Tacurong, isang Gala Night ang nangyari na kung saan kinilala ang mga nakaraang mga pinuno ng Purok mula sa mga volunteer at pinuno ng mga kabataan at pangulo ng Purok. Naging panauhin sa aktibidad si dating City Councilor Bishop Dave Salazar na kung saan siya ang naging tulay sa pagkakaroon ng mga housing sa lugar na mula sa Habitat Foundation na naging tulay ng ilang sangay ng pamahalaan tulad ng Pag-ibig at maging ang LGU. Sa talumpati ni San Lazar, ikinuwento nito ang kasaysayan ng lugar at kaya naging Purok Pag-asa ito. Dumalo rin sa aktibidad si Punong Barangay Jesse Rivera Sr. na kung saan pinasalamat ito si Salazar sa ginawa nito na hindi malilimutan at naging inspirasyon ng lahat at pinasalamatan din nito si Purok President Contawe sa pagiging masipag at mabuting pinuno. Ang mga naninirahan sa Purok Pag-asa ay mula sa mga informal settlers sa lungsod na kung saan dito inilipat ang karamihan kaya naging Purok Pag-asa ito na nagbibigay sa lahat ng mga naninirahan ng pag-asa sa mga naninirahan. Ang Purok Pag-asa ay pinamumunuan ni Ginoong Jonathan Contawe at ang Sangguniang Kabataan ng Purok ay pinamumunuan ni John Lero at ito ay nasa ilalim ng Barangay San Pablo sa pamumuno naman ni Punong Barangay Jesse Rivera Sr. Ang tema sa ngayong taon na pagdiriwang ay Katahom, Kasadya, Purok Pag-asa. Ang Purok Pag-asa ay isang purok sa lungsod ng Tacurong. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.